At kaugnay pa rin nga sa bakbakan sa pagitan ng MNLF at ng militar sa Zamboanga City, makakapanyayam natin si Professor Julkifli Wadi, Dean ng UP Institute of Islamic Studies. Magandang umaga po, Professor Wadi. Magandang umaga, Sarah. Okay sir, ano po ba sa tingin ninyo ang dahilan nitong pagsalakay ng paksyon ng MNLF ni Nur Miswari sa Zamboanga City? Yung nakukuha naming mga balita ay gusto daw nilang magtaas ng kanilang bandila doon sa City Hall ng Zamboanga. Do you agree with this? Tingin natin, Kara, parang ito'y series ng parte ng mga series of activities na ginagawa ng MNLF itong mga huling araw. Kung mapapansin mo, may mga ginawa rin silang parang rally o pagmarcha sa Davao, sa General Santos, and other parts of Mindanao, na gusto lang nilang parang ipakita ang kanilang puwersa o sentimiento. But yung sa Davao at saka sa General Santos, wala namang karahasan nangyari. So bakit po sa Zamboanga nagkaiba? Yung nandiyan sa Zamboanga, siguro I don't know kung nagkaroon ng coordination na maayos sa militar at umabot sa ganyang nagkaroon ng bakbakan dyan sa Zamboanga. So sa palagay niyo po ay initially wala silang intensyon na manggulo or maghasik ng karahasan sa Zamboanga City? Well, kung titingnan mo yung pattern doon sa Davao and General Santos, baka parang show of force or maybe, how do I call that, posturing, yung gusto nilang ipakita dyan. At then alam mo kasi, iba yung konteksto sa Zamboanga. Unang-una, malapit yan sa Sulu Archipelago. At marami na rin mga tawag dito, mga sympathizers dyan. Kaya siguro, nung pumasok sila sa Zamboanga, may mga dalang armas. At hindi natin alam kung bakit parang hindi man lang naumpisahan yung kung may marcha silang gagawin o talagang magkakaroon sila ng parang display of parang magde-demonstrate sila na sinasabing magdadala raw ng mga bandila para iwagayway dyan sa City Hall ng Zamboanga City. Kasi iba po yung magpoprotesta at magrarally sa pupunta sa isang lugar tapos meron kang mga armas. Kasi usually kapag nagrarally, wala namang dalang mga armas. Ano po, sir? Totoo yun. In fact, yun nga, yung sa Davao and General Santos, wala talaga. Opo. Diyan lang sa Zamboanga yung medyo kakaiba. Opo. At nakakalungkot na humantong sa ganyang bakbakan. At ang punto natin ay alam naman natin na armadong puwersa yung MNLF at mayroon namang mga napag-usapan ng kasunduan ang gobyerno at ng Moro National Liberation Front. In fact, I think last week, walang iba kundi si dating Presidente Ramos ang nananawagan sa gobyerno at sa MNLF na pwedeng pag-usapan nila yung kanilang problema. Kasi pag may armadong grupong ganyan, hindi mo maiwasan na talagang magkakaroon ng mga ganyang postura at malamang at sa hindi at magkagaganyan, magkakabakbakan. That's why I think, Kara, habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, maganda siguro na yung option na pag-usapan kung ano man ang kagustuhan ng dalawang panig, MNLF or gobyerno, ay dapat mong pag-usapan nila. Pero Professor Wadi, ano po ba sa tingin ninyo ang hinihingi talaga or punot dulo talaga nitong ginagawang aksyon ng MNLF? May mga nagsasabi na related daw ito doon sa pagkadismaya ni Nur Miswari, doon sa pagbabaliwala raw ng gobyerno sa 1996 Peace Agreement mula nang makipag-negotiation yung gobyerno with the MILF. Do you think this is a correct theory? Totoo yun, Kara, kasi alam mo, simula pa nung nahuli siya, na nabilanggo siya, nung panahon ng GMA administration, ay tuloy-tuloy na siyang ina-isolate ng pamahalaan at hindi na binibigyan ng pagpapahalaga. Yung kanyang mga pirmahan peace agreement ay parang isinasantabi na lang ng pamahalaan.
At ang katunayan yan, itong mga huling kay mga ilang, I think 2 months ago, Opo. na di umano'y may sulat ang Department of Foreign Affairs sa OIC na ihinto na yung pag-uusap ng gobyerno at ng MNLF. So itong mga ganitong klaseng siguro pagdamdam ni Normy Suari ang nagudyok sa kanya na gusto niyang ipakita Na meron pa siyang puwersa. may puwersa pa, siya ay malakas pa at kaya pa niyang gumawa ng mga ganyan, mga aktibidades na para mapansin siya ng gobyerno. So ang sinasabi niyo po ay because dahil dito din sa pagkakatatag dito sa Bangsamoro political entity, lalo siyang na-insecure, kumbaga. Kasi he's already feeling very insecure in the Pwede past mong year. tingnan ganun, Kara. Unang-una, kasi dapat kasi comprehensive yung approach natin dyan sa Bangsamoro, pagtatag ng Bangsamoro. Dahil ang focus dyan ay yung framework agreement na kasunduan doon sa Moro Islamic Liberation Front. But din ang tanong ng karamihan, paano ka papasok sa isang kasunduan, sa isang grupo, kung yung mismong naunang grupo na mayroong ka rin kasunduan, ay hindi mo pa rin lubusang na i-implement yung mga provision yan. Na kinilala rin naman ng gobyerno nung araw at under the auspices pa, ibig sabihin kinikilala ng iba't ibang bansa tulad ng mga miyembro ng Organization of Islamic Conference. Kaya malakas ang loob ni Misuari na may punto siya na nandito kami, mayroon tayong kasunduan, bakit kayo papasok na lang sa kasunduan sa ibang grupo na hindi nyo man kami pinagsasabihan o hindi nyo man lang kami iniimbita para magkaroon ng mas komprehensibong peace process kung saan walang maiiwan na mga grupo at makikipagtulungan yung iba't ibang grupo dyan sa pagbuo ng Bangsamoro sa 2016. So, yung mga ganyang siguro agam-agam ni Misuari na sa tingin niya ay hindi maayos ang approach ng pamahalaan pagdating sa peace process. Sa tingin niyo po ba, Professor Wadi, posible pa rin po ba na magkaroon itong Bangsamoro political entity pero at the same time ay magkaroon din ng dialogo at malinaw na pag-uusap with Nur Misuari at magkaroon ng kapayapaan at maresolba na itong bakbakan na ito? Posible yan, Kara. In fact, yan ang ating parang advokasya. Simulat na po nung umapo yung Aquino administration. Kung matatandaan ninyo, ang parang approach nila roon, yung sinasabing convergence. Ibig sabihin, pag sasamahin yung mga puntos ng 1996 disagreement at saka yung kasunduan sa Moro Islamic Liberation Front, para sa ganun, kumbaga mas katanggap-tanggap kung ano man mga provision ang meron at dahil doon, magkakaroon ng mas support yung magagawang peace agreement dyan sa Mindanao. Unlike ngayon, ang nangyari, parang ang suporta lang sa Moro Islamic Liberation Front at saka sa Bangsamoro Framework ay dyan lang sa mainland Mindanao. Pero yung sa Zamboanga area, sa Basilan, sa Sulu at sa Tawi-Tawi, ay mukhang hindi ganun ka-porsigido o ka-enthusiastic yung mga kababayan natin dyan sa pagsuporta sa Bangsamoro political entity. So sa madaling sabi, ito pong ginagawa ng faction ni Nur Misuari ng MNLF ay gusto lang nilang ipakita sa pamahalaan na wag nyo kaming isantabi at meron pa rin kaming puwersa. Kailangan mag-reach out din kayo sa amin. Ganun po, sir. Pwede mong tingnan sa ganun at tingin natin na siguro maganda na rin na i-re-evaluate ng gobyerno yung kanyang peace process, lalong-lalong ngayon halos patapos na yung ginagawang peace talks with the Moro Islamic Liberation Front. Kasi nga, Kara, kung hindi naayos ang problema dyan sa Zamboanga area, Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi, nanganganib din yung Bangsamoro sa 2016 dahil tandaan natin na magkakaroon ng referendum by 2014 or 2015. Ngayon, kung may problema dyan sa Zamboanga area, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, baka mahirapan makakuha ng suporta ang Bangsamoro pagdating ng 2016 galing sa mga area na apektado ng problema dyan sa Zamboanga at marami pang iba sa
Sulu Archipelago. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Julkipli Wadi, Dean ng UP Institute of Islamic Studies. Salamat, sir.